Garapal daw ang panawagan ni dating Pangulong Duterte tungkol sa pagsuporta ng militar kay Pangulong Marcos. Pero ang Armed Forces of the Philippines sinabla si Digong. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Hindi basta-bastang magpapa-impluwensya o magpapadala sa anumang hamon ang Armed Forces of the Philippines. Solido raw ang chain of command. Si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanilang commander-in-chief. Listen and listen well. The chain of command is intact. It is secured. We take pride in being military professionals. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution, and we adhere to the chain of command. Ganyan naninindigan ang sandatahang lakas sa kabila ng hamon o tila panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagsuporta ng AFP kay PBBM. There is a fracture in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct it. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Hindi malinaw kung paano, bakit at kung ano ang sinasabi ni Digong na fracture o bali sa pamamahala sa bansa. Maanghang naman ang buweltarya ng Malacanang. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, makasarili ang panawagan ni Digong na patalsikin si Pangulong Marcos para makatake over ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Gagawin daw ng dating Pangulo ang lahat, pati pang-iinsulto sa armed forces para lang matuloy ang kanyang balak. Nakagugulat daw ang anilay garapalang panawagang kudeta ng dating Pangulo. Dapat daw sundin ni Duterte ang saligang batas at tigilan ang pagiging irresponsable. Sa huli, sinabi ng Malacanang na hindi tamang mang-agaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay, panggugulo at pag-aalsa. Maghintay daw sa tamang panahon at sumunod sa tamang pamamaraan. Para naman sa ilang kongresista, umi-style ang mga Duterte para ilihis ang usapan tungkol sa umunoy anomalya sa confidential funds ni VP Sara. Hindi raw bebenta sa militar ang hamon ni Digong. Lumang tugtugin na yan. Wala nang naniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin, which is yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. Dinidivide pa nila tong bansa natin. Kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no? Para tulungan yung anak na pagtakpan kung ano man yung kinaharap ng ating Vice President. Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.